No Senate President in recent memory has personally gone to the House during the heat of BICAM deliberations. Ah, never ka daw makakita, not not even once. Hindi ka makakita sa history, no, ng Senado at ng Kongreso na merong dumadalaw na isang Senate President sa kasagsagan ng kainitan ng BICAM deliberations. Pero bakit patago na itong si Cheese Escudero ay dumalaw sa House of the Representative? Oh my gulay, mga kaibigan, no? So, mainstream media to ha, mainstream media. So sila po ay merong source na, meron silang source mga kaibigan na legit. Isang source na mapagkakatiwalaan. Mainstream media ito. Hindi ito nanggaling sa vlogger. Take note, hindi ito nanggaling sa vlogger. Ito ay nanggaling sa mainstream media. Alam mo naman siguro pag mainstream media, hindi sila pwedeng mag-fake news, magbintang-bintang dahil sila ay masa-cyber libel kasi sila ay merong accountability na tinatawag, no? Dahil sila ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at meron silang mga code ethics. So, hindi sila pwedeng mag-fake news. Remember, kapag merong mga nagbabalita, no, at may mali, tinutuwid agad nila yan eh. Remember, sina Mel Chanco, sina Mike Enriquez, yung mga kahit sino, no, sina Ted Filon, no, etc., etc. Kapag meron silang mga nasasabi na mali, agad-agad eh. Pagbalik nila kinabukasan, itinatama ka agad. Yun yun. Or minsan iba yung nagtatama para sa kanila, no? So, yan po ang mainstream mga kaibigan. Hindi sila pwedeng magbigay ng mga fake news at hindi sila pwedeng gumamit ng yung mga sources na galing lang sa chismis. So dito yung kanila pong scooper tawag ay isang legitimate na source na galing mismo insider ng Kongreso. Insider ito ng Kongreso malamang kasi alam niya yung nangyayari eh. 'Di ba? So ito mga kaibigan, sabi pa dito eto nga, while bicameral meetings are closed to the public, Politico learned that Escudero took an unusually dominant role in the proceedings, effectively sidelining Senate Finance Committee Chair Senator Grace Poe. Oh, kaya naman pala. Nung mga panahon na inaatake, no, itong GAA at ang pino-point out pa nga si Speaker Martin Romualdez, gayong wala namang kinalaman, no, si Speaker Martin Romualdez. Ang sabi nga nung mga kongresista, bakit isinasama niyo si Speaker Martin Romualdez? Si Speaker Martin Romualdez, wala nga siya doon sa BICAM eh. Wala daw sa BICAM si Speaker Martin. Ang nandun lang ay yung mga senador, no, at yung ibang mga kongresista. Si Speaker Martin, hindi siya present sa BICAM. Yun nga ang pinagtataka nila, bakit ini-insist na si Speaker Martin pa yung kinasuhan during that time. Pero, later on ay ibinasura naman kasi nakita nga na walang ebidensya, no? So, ibinasura ng Sandigang Bayan yung ikinaso kay Speaker. So, ito na tayo. Itong si Grace po, mga kaibigan, kung matatandaan nyo, during the time na inaatake itong BICAM na to, di ba nagsalita siya? Sabi niya, nagsalita siya na, Senator Cheese. Kasi, mga kaibigan, nananahimik nun si Senator Cheese Escudero, gayong si Cheese Escudero naman pala ang may gawa nitong mga insertions. At malamang siya dito yung pinapatungkulan ng ating Pangulo na nag-insert, nagtanggal ng ibang mga budget at nag-insert naman
ng mga budget doon naman sa mga hindi naman dapat na hindi naman dapat na nilagyan ng budget or hindi naman dapat inaasan, no? So ito pa lang si Chis Escudero ang gumawa ng mga insertions na to, no? So ito pa mga kaibigan, sabi dito, the BICAM Committee approval the final version of the 2025 General Appropriations Bill on December 11. Escudero has downplayed the report about his 142.7 billion insertion, saying in a television interview that it only constitute a tiny fraction of the total budget. O nagpalusot pa si Escudero, ang sabi niya mga kaibigan, maliit lang naman na porsyento yan ng total budget. Guys yung 142.7 billion, maliit daw sa kanya Maliit daw yan, ang sabi po ni Escudero. Na kung titingnan natin, napakalaki na yan mga kaibigan. Marami nang magagawa yan kung yan ay nailagay sa tama. Diba? So, tuloy natin. He even dragged the House into the issue. O, kita mo alam ng politiko He even dragged the House into the issue, saying his counterparts from the lower chamber also made their own changes to the budget. O, kita mo mga kaibigan, idinamay po niya ang Kongreso. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, kanya po yung insertion, 142.7 billion. At mamaya, papakita ko sa inyo mga kaibigan meron tayong yung data dito, nandoon po yung mga kaso maliit lang siya baka hindi niya makita, nandun po yung mga binawasan, nakakulay red, ang dami mga binawasan, na mga budget, at ang dami naman dinagdagan, mga kaibigan. So tuloy natin Politico's analysis on the budget allocation showed that Escudero's home province of Sorsogon received the second largest share of 9.1 billion. Mga kaibigan, Sorsogon nakakuha ng pangalawa sa pinakamalaking budget, 9.1 billion. The top spot went to Bulacan, home province of his close ally, Senator Joel Villanueva, which secured 12 billion budget insertions. Kaya naman pala, ito ba ang dahilan? Diba? Grabe, So dito mga kaibigan, nakikita na natin ngayon, ito ang tanong natin. Ngayong budget season, sino ang sumuporta sa NEP or NEP ni PBBM? At sino ang gumawa ng sariling budget na may 142 billion na insertions? Tapos pinutol pa yung sa PhilHealth. NEP versus GAB, sino ang tapat sa vision ni PBBM? Tignan natin The NEP, National Expenditure Program, is not just any budget. Ito ang opisyal na panukala ng Malacanang, aligned with the priorities of President Bongbong Marcos for Bagong Pilipinas. The House of Representatives respected the process. Karamihan pa nga ay gustong dagdagan ng lower house kung ano yung pinopros ng NEP. They pass a faithful, transparent version of the General Appropriations Bill or GAB based on NEP. See? So mga kaibigan, ang Kongreso, walang problema sa Kongreso. Ipinasa ng Kongreso ang isang transparent at yung tapat na version ng General Appropriations Bill or ng GAB. Yun ang ipinasa nila sa Senado. Tama ang ipinasa ng Kongreso sa Senado. Kaso pagdating sa Senado, doon na nagkawindang-windang ang budget. Nandoon na dumating yung mga insertions, So tingnan natin. Pero sa Senado, walang institutional amendments, walang national level policy corrections. Ang ipinalit,
insertions na hindi dumaan sa public committee hearings, personal projects, pork barrel. Alam niyo naman siguro mga kaibigan, no, ang House of the Representative kung paano sila mag-drop ng budget. Kita niyo naman, di ba, kapag ang mga secretary pumupunta yan sa House of the Representative, di ba, at sila po ay humihingi ng budget. Nakita niyo naman, di ba, napaka-transparent, may mga deliberation pa. At after na lahat ay matapos na, no, lahat ng mga ahensya ng gobyerno natapos na sa paghingi ng budget, granted na sa mga meetings and deliberation, dinadala pa yan sa plenary hall, doon sa malaking hall na may malaking watawat, dinadala pa yan doon, no, dinadala lahat yan doon sa plenary hall at pinagdidibatihan na naman yan. First, second, and third reading pinagdidibatihan. Kaya maayos na maayos po ang House of the Representative pag nagpasa sila ng budget, talagang maayos na maayos at very transparent. Makikita nyo yan, mapapanood nyo yan, mga kaibigan, kung kayo ay interesado. Pero pagdating dito sa Senado, dun po nangyayari ang mga insertions. Diyan po nangyayari yung mga hocus-pocus at yung mga magic. Dahil karamihan mga kaibigan diyan po sa BICAM ay hindi po nila ginagawang transparent. Remember, kaya nga po si Speaker Martin Romualdez ay nag-propose na gawing transparent dapat ang BICAM. Merong mga press, open door, hindi close, nandyan yung iba-ibang sektor ng lipunan, manunood, mag-scrutinize at makikialam. Yan po ang pinopropose ni Speaker Martin Romualdez na maging transparent ang bicameral. Kasi dyan po nangyari ang mga talaga namang grabe na mga insertions, no? So, eto na ngayon mga kaibigan, no? Eto nga, BICAM, traditionally Senate-led. Tingnan niyo mga kaibigan na ang BICAM po, hindi po ang Kongreso ang leader dyan. Tandaan niyo ito mga kababayan, tandaan niyo to. Para kapag merong nagsasabi sa inyo na ganto, malalaman niyo kung fake news, no? Alam niyo naman mga DDS mahilig sa fake news eh. Ang BICAM mga kaibigan, tandaan niyo to ang BICAM traditionally Senate-led. Di ba sinabi ko na to sa inyo sa mga vlog ko na ang BICAM po, ang Senado dyan, ang merong say. Ang Senado dyan, ang mas nasusunod pagdating po sa BICAM. No? So ito po, no? BICAM traditionally Senate-led. Traditionally, sa madaling salita, BICAM is under the control of the Senate, not the House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na po ang trabaho ng House of the Representative, natapos na po doon sa kanilang mga ginawang budget deliberations, no? Sa mga hearings, through hearings ng bawat ahensya. Tapos kapag natapos na lahat, dadalhin sa plenary hall, first reading, second reading, third reading, at saka approve na lahat, no? Yan yun mga kaibigan. At kapag approve na, saka po yan dinadala sa BICAM. At dito po sa BICAM, ang meron pong kontrol ay ang Senado. Senado ang may kontrol. Kaya nga nagtataka talaga, ulitin ko na naman, takang-taka po ang mga kongresista na etong mga nagko-question tungkol sa BICAM, yung kinasuhan si Speaker Martin, si Kimbo, at saka si Saldico. Takang-taka talaga sila. Bakit sila kinasuhan at bakit si Speaker Martin dinamay? Wala nga daw. Lahat nagsasabi po, lahat ng mga kongresista, bakit dinamay si Speaker Martin? Wala naman siya sa BICAM. Wala po sa BICAM si Speaker. No? At kung titignan natin, kung may kakasuhan dito, dapat si Chis Escudero, dapat yung ibang mga senador. Kasi sila po ang may control ng BICAM. Kaya siguro ang nangyari, mga kaibigan, dinismiss lang din yung kaso.
laban kina Speaker, kina Kimbo at saka kina Saldico, dinismiss din ng Sandigang Bayan kasi nakita siguro ng Sandigang Bayan, hindi naman siya, hindi naman siya wala siyang merito, walang merit. Kasi bakit mo nga naman kakasuhan si Speaker na wala naman siya doon sa BICAM? Make sense? At ang nagkokontrol po ng BICAM ay hindi si Speaker, hindi ang Congress, kundi ang Senado. Malinaw na malinaw po yan. Ang nagkokontrol ng BICAM ay ang Senado, hindi ang Kongreso. No? So, ito na. So, ngayon mga kaibigan, ngayong taon na to, sa ilalim ni Senate President Jesus Cordero, lumabas na ngayon ang pinakamalaki at pinaka-questionable na pagbabago sa budget. At lumalabas na ngayon ang katotohanan na siya pala ang gumawa ng mga insertions na ito. At itong 142 billion in sudden insertions, no public deliberations, no official explanations, no transparency at all. Yan po mga kaibigan ang nangyari. At yung mga sinasabi ng mga DDS na PhilHealth, no? Na tinanggalan daw yan ng budget. Ay mga kaibigan, eto din yun. Eto yun. Jesus Cordero. Hindi ang Kongreso, kundi ang Senado, no? Ang may gawa. The NEP included a substantial budget for PhilHealth, a critical agency for ordinary Filipinos. Pero nang lumabas na ang BICAM version, maraming binawasan at may tinanggalan pa. So, ibig sabihin, yung version po ng House of the Representative, nandun po, merong budget ang PhilHealth. Pagdating po dito sa BICAM, nawala na ang budget ng PhilHealth. Yun po yun, no? Nawala na po yung subsidy ng gobyerno na binibigay sa PhilHealth pagdating po sa BICAM. Pero nung nasa Kongreso pa, merong budget, no? So ang tanong ngayon, sino yung pumayag? Sino ang nagbawas at saan napunta ang pondo? So coincidentally, in the same BICAM output, dozens of pork projects appeared, all from the Senate side. Nakita niyo mga kaibigan yung isang interview ni PBBM kay Ivan Merina, no? Yung Channel 7 na host. Ang sabi po daw ni PBBM, nagulat nga siya, no? Kasi yun nga, ang dami daw, tinanggalan daw pati yung mga projects daw na yung mga projects ng gobyerno na dapat na ipupush mga mahalaga, tinanggalan nga daw ng budget. At yun nga, tinapyasan yung education na dapat ay pinakamalaking budget, no? So, kaya nga 'di ba, ang daming binito no ni PBBM dito sa budget sa GAA 2025. Ang dami niyang binito. Sumakit yung ulo nun ni PBBM sa pag-aayos ng budget. Nakita niyo 'di ba? Halos everyday, no? Nagpapatawag siya isa-isa, pinapatawag niya. Grabe mga kaibigan ang ginawa ng Senado, doble trabaho talaga. Kawawa ang Pangulo natin, 'di ba? During that time, ang ginawa ni PBBM, everyday merong isang ahensya ng gobyerno, merong isang secretary pumupunta sa Malacanang. Minimit ni PBBM, nagmi-meeting sila, inaayos nila yung budget. Another day, ibang ahensya na naman ng gobyerno, no? Lahat ng ahensya ng gobyerno, inayos po ni PBBM yung budget. Ang sakit sa ulo nun, mga kaibigan, no? Kasi dahil po yan sa ginawa ng Senado. So, itong Senado natin ngayon, mga kaibigan, ay wala po talagang nagagawang mabuti. More than, mahigit pa tayo sa clown, no? Kung yung nakaraang Senado, yung 19th Senate, no, 19th Congress, no, sa Senado, yung batch noon nila ay para na tayong nasa circus, abang ngayon mas lalo. Mas lalo pa siguro, mga kaibigan, no? Pero mabuti na lang at may mga nadagdag na rin tayo ngayon na iba, no?
Grabe mga kaibigan ang ginawa po nitong si Chis Escudero. So ito ha, PhilHealth, from funded to forgotten. Yan o, PhilHealth ha, may funds yan. May funds po yan galing sa Kongreso. Pero pagdating po sa BICAM, wala nang funds. 'Di ba? So the NEP included a substantial budget for PhilHealth, a critical agency for ordinary Filipinos. So ano yung NEP mga kaibigan? Itong NEP na ito po yung pinopropose na budget ng Malacanang. At ito din po ang sinunod ng Kongreso. No? Kung ano yung budget na yan. At meron pong budget ang PhilHealth. Pero pagdating po sa BICAM, nawala na. Nawala na yung subsidy ng gobyerno. At ang kanilang sinabi, meron naman silang malaking pera eh. Wag na natin silang bigyan ng subsidy kasi may malaking pera naman sila. Gamitin muna nila 'yan. 'Di ba? So, ang daming umangal noon, mga kaibigan. Ang daming mga umangal, mga legal minds, mga iba-ibang personalidad. At talagang sila nga yung pumunta, di ba, sa Kongreso, sa Supreme Court para i-challenge yung pagiging pagiging unconstitutional nitong GAA na to na napirmahan, no? Pero yun nga mga kaibigan, dahil ang pinirmahan ng Pangulo natin ay wala naman talagang blanco at ito'y inayos niya. So, hindi po ito, kumbaga, hindi po na-declare na unconstitutional kasi inayos po ng Pangulo. 'Di ba? Kaso, talagang masakit sa ulo yun mga kaibigan, yung budget aayusin mo pa. Dapat wala ng problema ang Pangulo, nadagdagan pa. Ang laki-laki na nga, ang dami ng problema ng Pangulo, nadagdagan pa dahil sa budget na yan, dahil sa kagagawan ng Senado, no? Sa pamumuno ni Chis Escudero. So dito mga kaibigan, ayun na, maraming binawas, maraming tinanggal. So matatanong natin ngayon, sino yung pumayag, sino ang nagbawas, at saan napunta ang pondo, no? Yan, so yan po ang ginawa ng Senado. Walang institutional reforms ang Senado, pero may pork barrel. So, let's be specific mga kaibigan ha. No educational reforms. Kasi tinanggalan nga, no? Yung, tinanggal dito specifically yung sa digital program, no? ng DepEd, no? Yung sa mga pagbili ng mga laptop, etc. Tungkol ito sa mga dapat na mga bilhin ng mga computer. So wala na, no? Tinanggalan po, no? And then no climate resiliency proposals, no public health improvements, zero institutional amendments from the Senate. Pero ang merong personal projects dito, mga kaibigan, ay sila-sila, no? Binusog masyado yung mga kasamahan ng mga senador. So ano to? Maraming nagsasabi, eto ba ay para iboto siya pagdating ng next Senate para ma-maintain pa rin ang kanyang pagiging Senate President? Kaya ba niya ginawa ito para iboto pa rin siya? Kaya ba niya binusog itong mga kaalyado niya at yung iba para sa kanyang seat sa Senate? So natatanong yan ng taong bayan mga kaibigan, no? Kasi ito po yung nakikita natin eh. So zero institutional amendments from the Senate, pero ang meron personal projects, walang policy review, walang transparency, walang public justification, no? So ayan po, tandaan po ninyo mga kaibigan na 2 unusual visits, November 30 and December 8, no? Yan, so ito yung natatanong natin ngayon. Ano ang ginawa niya doon, no, sa House of the Representative? Yung iba sabi, siguro nire-reconcile niya, no, yung pagkakaiba ng Congress at saka ng Senado. Kasi nga, yung Congress, nag-i-stick sila doon sa NEP, nag-i-stick sila doon sa kung ano yung tama, no? Samantalang, eto nga, yung Senado, pagdating sa BICAM, marami po silang tinanggal at marami din silang in-insert. Yan po mga kaibigan, no?
Yan. So the pattern is clear, the silence is louder. The House followed and or supported the NEP, no? Yung House of Representative ay sumunod at sinuportahan po nila yung NEP, yung yung NEP po, no, na inihain ng Malacanang para yan sa alignment ng lahat ng mga programa ng ating Pangulo. Yung budget na yan, no? Budget na pinopropose. Pero pagdating po sa Senate, inintroduce po ang 142 billion in unexplained projects. PhilHealth lost funding. No institutional reforms were proposed. The Senate President made highly unusual house visits. And now, wala ni isang maliwanag na paliwanag dito. So, siguro mga kaibigan, dapat sagutin niya to. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa Kongreso? Bakit siya pumunta doon ng 2 beses, no? So, this issue is not just about politics. This is about our taxes. This is about trust, healthcare, public infrastructure, and honest governance. So right now, the most powerful question you can ask is saan talaga napunta ang 142 billion at bakit tahimik ang Senado na nakatanggap. Isa lang ang maliwanag, hindi napapayag si PBBM na muling bastusin ng Senado ang ating pondo. 'Di ba? Yung sabi nga ni PBBM, ay hindi ko na pipirmahan. Pag may nakita ako na ganyan na babalik ko yan, hindi ko yan pipirmahan. So galit na yung Pangulo natin, lalo na mga kaibigan, nakita ng Pangulo natin na dito sa insertions ni Chis Escudero, ang dami para sa flood control. Pero bakit? Bakit nagbabaha pa rin sa Pilipinas ng sobra-sobra kapag merong bagyo at ulan? Yan po sa insertions po ni Chis Escudero, nakita po ang daming flood control. Oh, kung yan ba, inilagay ba talaga yan sa flood control? Sa tingin nyo, babaha pa rin ang ganyang kalala? Hindi na. Kaya galit na po talaga ang Pangulo natin. Sobrang galit na po talaga ang Pangulo natin. At sabi niya, nangako siya, hindi niya yan pipirmahan. Kapag may nakita siya dyan na hindi naka-align, no, sa plano ng gobyerno, basta-basta na lang nag-insert, basta-basta na lang na nagtanggal, no, ng mga budget pagkatapos nag-insert ng gusto nila, hindi na daw yan pipirmahan ng ating Pangulo. Make sense mga kaibigan? So, eto ang nakakapagtaka pa. Ngayon na lumilinaw na kung sino ang may salarin sa mga insertions na ito, magtataka ka dahil ang mga DDS, hindi nila binabatikos si Chis Escudero. Ngayong nakita na meron ng mga katotohanan, meron ng mga facts. Lumabas na kung sino ang nag-insert, kung sino ang may salarin ng mga nag-insert nito, si Chis Escudero. Pero eto ang mga DDS. Tahimik ang mga DDS. Wala silang sinasabi, hindi nila binabatikos si Chis Escudero. Guys, naalala niyo yung sabi yung nadulas si Maharlika na pinapakita dito na kapag umaatake pala etong mga DDS influencer, kapag meron pala silang inaatake, mga kaibigan, at ginagawa ng fake news, nanggaling pala yan, utos from office of the Vice President. So ngayon ang tanong natin, kaya ba hindi binabatikos ng mga DDS influencer na to si Chis Escudero? Dahil ba walang utos sa Office of the Vice President?
Dahil ba inutos ng Office of the Vice President na, uy, kakampi natin yan si Chis Escudero, wag niyo yang babatikusin ha. Wag niyong babatikusin yan, kakampi natin yan. Nagtatanong lang tayo ngayon, no? Kasi nagtataka tayo guys, eh. Kasi G na G ang mga DDS. G na G sila sa GAA. G na G sila sa budget na to. At grabe yung batikos nila noon kay Speaker Martin Romualdez. Mali. Kumbaga, you're barking on the wrong tree. Yung aso tahol ng tahol sa isang puno na mali naman pala dapat itong puno na ito na isa, yun dapat ang kinakahulan niya. Ganun po ang nangyari. So yung mga DDS kahul sila noon kay Speaker Martin. Pero ngayong lumabas ng katotohanan na ang may salarin pala ng mga insertions na ito ay si Chis Escudero, tahimik sila ngayon. Tahimik. Ibig ba sabihin, dahil ba? May instructions ba ang Office of the Vice President na huwag niyong kakantiin si Chis Escudero dahil kapanalig natin yan. Dahil pinagtanggol tayo niyan mula sa impeachment? Nagtatanong lang tayo, mga kaibigan, nagtatanong lang tayo, hindi tayo nagbibintang. Kasi meron pong nadulas po si Maharlika na wala, yung sinasabi daw na wala naman daw instructions from the Office of the Vice President. So isa lang po ibig sabihin noon, mga kaibigan, just read between the lines. Na kaya pala sila naninira, kaya pala sila ay gumagawa ng kung ano-ano kapag meron palang instructions from the Office of the Vice President. So ngayon, natahimik ang mga DDS influencer sa issue na ito na kinasasangkutan ni Chis Escudero. Yan ba ay dahil mayroong instructions from the Office of the Vice President na huwag niyong kakantiin? Huwag niyong iko-content yan si Chis, hayaan niyo lang. Huwag niyong babatikusin. Meron bang instructions na ganyan?